Pirmahan mo na ito, Flor. Ngayon din, ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito kahit isang segundo pa. Ang boses ni Mariano ay malamig pa sa yelo. Bawat salita ay parang talim na humihiwa sa katahimikan ng kanilang silid. Inilapag niya ang ilang pahina ng dokumento sa ibabaw ng mesa, isang kasunduan sa diborsyo na tila kanina pa naghihintay na malagdaan. Sa mga sandaling iyon, hawak pa ni Flor de Lisa ang isang sandok. Kapapalit lang niya ng damit mula sa kusina matapos ang 10 oras na pagluluto. Amoy bawang at paminta pa ang kanyang balat, isang halimuyak ng pagmamahal na inialay niya para sa espesyal na hapunan ng kanilang ika-10 anibersaryo. Ang paboritong slow-cooked adobo ni Mariano ay dahan-dahang kumukulo sa ibaba naghihintay na pagsaluhan ng mag-asawang nangako noon na magsasama hanggang sa huling hininga. Mariano, anong ibig sabihin nito? It's our 10th anniversary. Nagluto ako, naghanda ako. Para sa atin ito, di ba? Ang boses ni Flor ay nanginig halos pabulong. Ang kanyang mga daliri na may sariwang paso mula sa mainit na kaldero ay lalong humigpit ang kapit sa suot na apron. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mariano. Anniversary, look at yourself, Flor. You look like a servant. You smell like a kitchen. Do you really think a man like me, isang ilustre, ay mananatiling kontento sa isang babaeng wala nang alam gawin, kundi ang magpakababa sa gawaing bahay? You're a bore. You're a liability to my image. Hindi nakagalaw si Flor. Tila umurong ang lahat ng hangin sa kanyang mga baga. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon, ang pag-iwan sa kanyang karera bilang isang scientist, ang pagtalikod sa sariling mga pangarap para lang maging perpektong asawa, ay itinapon ni Mariano na parang basurang walang halaga. Nanikip ang kanyang dibdib isang pamilyar na kirot, na tila 1,000 karayom ang tumutusok sa kanyang puso ng sabay-sabay. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyenan si Doña Consuelo na may dalang isang tablet. Ang mukha ng matanda ay puno ng puot at mapagkunwaring pandidiri. Huwag ka nang magpanggap na biktima, Flor de Lisa, mariing sabi ni Doña Consuelo, habang ipinapakita ang mga larawan sa screen. Narito ang ebidensya, you and your driver in a cheap motel. At ang 50 milyong piso na nawawala sa foundation. Alam naming ikaw ang nagnakaw niyon para itustos sa lalaki mo. Nilapastangan mo ang dangal ng mga ilustre. Nanlaki ang mga mata ni Flor. Ang mga larawan ay malabo ngunit malinaw na balangkas niya at ng kanilang driver ang nandoon isang malupit at maduming manipulasyon. Hindi totoo iyan, Mama. Alam niyo pong hinding-hindi ko magagawa iyan. Mariano, magsalita ka. Alam mong buong buhay ko ay ibinigay ko sa inyo. Ngunit hindi tumingin si Mariano sa kanyang mga mata. Sa halip kinuha niya ang kanyang mamahaling coat at tumalikod. The evidence is everywhere, Flor. Bukas na buwas kalat na ito sa lahat ng tabloid. You are a disgrace. Pinatawag ko na ang security para ilabas ang mga gamit mo. Huwag kang mag-alala, iniwan ko na ang lumang maleta mo sa labas ng gate. Mariano, please, Tom. Let's talk about this. Don't do this to me, hindi sa harap ng mga bisita sa labas. Humakbang si Flor para hawakan ang braso ng asawa, ngunit marahas siyang itinulak nito. Bumagsak si Flor sa malamig na sahig, ang kanyang palad ay naramdaman ang gasgas ng matigas na tile. Sa labas ng silid, naririnig niya ang tawanan ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad ng Makati. Ang musika ng biolin ay tila isang mapait na biro sa kanyang pandinig. Ang kislap ng mga diamante at ang bango ng mamahaling pabango sa labas ay kabaligtaran ng dilim na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sayang ang ganda mo, Flor. Dagdag ni Doña Consuelo habang nakatayo sa tapat niya, nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa na tila nakatingin sa isang maduming basahan. You were just a social climber who got lucky. Pero ngayon tapos na ang swerte mo. My son deserves someone like Gretchen, babaeng may class, may pera at higit sa lahat hindi amoy sibuyas. Hindi na nakasagot si Flor. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hikbi ay nakabara sa kanyang lalamunan. Wala siyang iniluha. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga simpleng patak ng mata. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nag-alaga sa pamilyang ito, ang mga kamay na nagtimpla ng bawat gamot ni Doña Consuelo. Tuwing may sakit ito, ang mga kamay na yumakap kay Mariano sa tuwing may problema ang kumpanya. Ngayon ang mga kamay ring iyon, ang walang kalaban-labang nakasubsob sa sahig,
Itinatakwil ng mga taong itinuring niyang mundo. Lumapit ang dalawang security guard at hinawakan siya sa magkabilang braso. Kinaladkad siya palabas ng mansyon, dumaan sa gitna ng mga bisitang dati ay ngumingiti sa kanya, ngunit ngayon ay puno ng bulong at mapanghusgang mga tingin. Nakita niya si Gretchen Montecillo sa dulo ng pasilyo, may hawak na baso ng champagne at may matagumpay na ngiti sa mga labi. Nang marating ang malaking gate ng Forbes Park, marahas siyang binitawan ng mga guard. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikiramay ang langit sa kanyang pagkagunaw. Bumagsak ang katawan ni Flor sa basang semento, katabi ng kanyang nag-iisang maleta. Nasira pa ang lock. Sa gitna ng kulog at kidlat isang katanungan, ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa sampal ni Mariano. Gaano ba kadali para sa kanila na burahin ang 10 taon ng aking buhay? Na tila ba hindi ako kailanman naging bahagi ng kanilang hininga? Tumayo si Flordeliza, basang-basa at nanginginig sa ginaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa naglalakihang ilaw ng mansyong dati niyang tinawag na tahanan. Ang pag-ibig na nagbulag sa kanya sa loob ng isang dekada ay unti-unting namamatay at sa abo nito isang matigas na damdamin ang nagsisimulang mabuo. Tapapan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Flordeliza ay tila libu-libong karayom na nanunuot sa kanyang kalamnan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada ng Forbes Park, ang lugar na itinuring niyang paraiso, sa loob ng 10 taon, ngunit ngayon ay naging isang malupit na bilangguan ng kanyang dangal. Ang kanyang sirang maleta ay nakabukas ng bahagya sa semento at ang ilang piraso ng kanyang damit, mga bestidong maingat niyang pinili para maging kagalang-galang na asawa ni Mariano, ay unti-unti nang nadudumihan ng putik. Diyos ko, anong gagawin ko? Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay agad nilamon ng dagundong ng kulog sa kalangitan. Sinubukan niyang buhatin ang maleta, ngunit ang kanyang mga braso ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga paa na nakasuot pa ng mamahaling heels na regalo ni Mariano noong nakaraang Pasko ay nanginginig sa ginaw at pagod. Isang marangyang sasakyan ang dumaan sa kanyang tapat, tumalsik ang maruming tubig mula sa kalsada at nabasa ang kanyang mukha. Hindi man lang ito huminto. Sa mundong kinalakihan niya, kamakailan ang isang taong basang-basa sa ulan at nasa gilid ng lansangan ay tila isang anino na hindi dapat pag-aksayahan ng tingin. Napaupo si Flor sa gilid ng bangketa, hinayaan ang ulan na humalo sa kanyang mga luha. Naalala niya ang kanyang laboratorio noon sa universidad, ang mga test tube at mikroskopyo na tinalikuran niya dahil sabi ni Mariano, "I will take care of you, Flor. Hindi mo na kailangang magtrabaho." Naniwala siya. Naniwala siya sa matatamis na salita habang unti-unti siyang tinatali sa loob ng bahay hanggang sa naging isang anino na lamang siya sa buhay ng mga ilustre. Hija Flordeliza. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Mula sa madilim na bahagi ng kalsada lumabas ang isang matandang babae na may hawak na sirang payong. Si Yaya Loring. Siya ang pinakamatandang katulong sa mansyon na lihim na nagmamalasakit sa kanya. "Yaya Loring, bakit po kayo nandito? Mapapagalitan kayo ni Doña Consuelo." Nanginginig na sabi ni Flor habang sinusubukang tumayo. "Huwag mo na silang alalahanin, Hija. Nakita ko ang ginawa nila sa iyo mula sa bintana. Hindi ko matake ang kasamaan ng sikmura nila." Sagot ng matanda, ang mga mata ay puno ng awa. Kinuha ni Yaya Loring ang isang lumang jacket mula sa kanyang bitbit na supot at ibinalot ito sa nangangatog na balikat ni Flor. "Halika na, hindi ka pwedeng manatili rito. Baka magkasakit ka." "Wala akong matutuluyan, Yaya. Isinara nila ang lahat ng account ko. Wala akong pera kahit barya pon." Hikbi ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng kawalang pag-asa. Inakay siya ni Yaya Loring palayo sa naglalakihang gate ng Forbes Park. "Doon muna tayo sa tinutuluyan ng pamangkin ko sa Tondo. Maliit lang, masikip at maingay, pero ligtas ka roon. Hindi ka nila mahahanap doon." Habang naglalakad sila palayo, nilingon ni Flor sa huling pagkakataon ang mansyon. Nakita niya ang isang anino sa bintana ng ikalawang palapag, si Mariano nakatayo at nakatingin sa kanya habang may hawak na baso ng alak. Walang bahid ng pagsisisi ang tindig nito. Sa tabi niya, lumitaw si Gretchen at humilig sa balikat ng lalaki. Ang puot na kanina ay tila isang maliit na baga sa puso ni Flor ay biglang nagliyab. Sumakay sila sa isang lumang jeep. Ang amoy ng usok, pawis at basang bakal ay sumalubong kay Flor, mga amoy na nakalimutan na niya sa loob ng 10 taong paninirahan
sa air-conditioned na kwarto. Bawat lubak ng kalsada ay tila nagpapaalala sa kanya na wala na siya sa kanyang komportableng mundo. Siya ay muling nagbabalik sa simula, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang kahit ano, kundi ang matinding sakit sa kanyang puso. Nang makarating sila sa maliit na silid sa tondo, ang dingding na gawa sa tagpi-tagping plywood ay tila sumasakal kay Flor. Ngunit sa gitna ng hirap naramdaman niya ang init ng pagtanggap ni Yaya Loring. Pinaupo siya ng matanda at binigyan ng isang mainit na baso ng tubig. Magpahinga ka na muna, Flor. Bukas mag-isip tayo kung paano ka babangon, sabi ni Yaya Loring bago lumabas para kumuha ng tuyong saplot. Naiwang mag-isa si Flor sa loob ng maliit na kwarto. Binuksan niya ang kanyang basang maleta. Sa ilalim ng mga nadumihang damit na ramdaman ng kanyang kamay, ang isang matigas na bagay. Isang maliit itim na hard drive na nakabalot sa plastic. Ito ang kanyang Proyekto Lunas, ang pananaliksik na sinabi ni Mariano na wala namang kwenta at dapat na niyang itigil. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala ni Mariano ay nakuha na niya ang lahat. Akala ni Doña Consuelo ay tuluyan na nilang nawasak ang kanyang pagkatao. Ngunit ang hindi nila alam, ang utak na binaliwala nila ay ang mismong susi na magpapabagsak sa kanilang imperyo. Sa gitna ng katahimikan, isang kaluskos ang narinig ni Flor sa labas ng manipis na pinto. Tila may nakatayo roon, nakikinig sa kanyang bawat paghinga. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Yaya Loring. Ito ay mas magaan, mas mapanganib. Dahan-dahang lumapit si Flor sa pinto, ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Sino ang susunod sa kanya hanggang dito sa pusod ng tondo? At ano ang pakay nito sa isang babaeng tila wala nang ang natitira? Mataw. Hinawakan ng mahigpit ni Flor de Lisa ang isang lumang plansang diuling na nakita niya sa itaas ng munting aparador. Ang kanyang paghinga ay mababaw, bawat tibok ng puso ay tila isang tambol na nagbababala sa nalalapit na panganib. Ang anino sa labas ng pinto ay nanatiling hindi gumagalaw, isang madilim na figura na tila naghihintay ng tamang pagkakataon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang kalawangin nitong bisagra ay naglabas ng isang mahaba at nakakangilong tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Inihanda ni Flor ang kanyang sarili, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Hija, gising ka pa pala. Bumaba ang mga balikat ni Flor nang makita ang mukha ni Yaya Loring. May dala itong isang maliit na mangkok ng mainit na sabaw at isang baso ng tubig. Ang aninong kinatatakutan niya ay ang matandang nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Yaya, akala ko po kung sino na, hingal na sabi ni Flor habang ibinababa ang plansa. Pasensya ka na, natatandaan ko kasing hindi ka pa kumakain ng maayos simula kanina. Ininit ko lang itong natirang sabaw para sa iyo, malambot na sabi ni Yaya Loring. Inilapag niya ang pagkain sa maliit na mesa at tiningnan ang itim na hard drive na hawak ni Flor. Yan ba ang dahilan kung bakit ka nagpupuyat sa basement ng mansyon noon? Nabalik ang gunita ni Flor sa mga gabing madidilim sa mansyon ng mga ilustre. Habang ang lahat ay natutulog o habang si Mariano ay abala sa kanyang mga party, bumababa si Flor sa silong. Sa likod ng mga nakatambak na lumang kasangkapan, gumawa siya ng isang munting laboratorio. Doon siya ay hindi si Mrs. Ilustre, na kailangang maging maganda at masunurin. Doon siya ay si Dr. Flor de Lisa Santiago, ang scientist na malapit ng makatuklas ng lunas para sa pinaka-nakamamatay na sakit. Opo, Yaya, ito ang buhay ko. Ito ang ninakaw nila sa akin, ang pagkakataong makatulong sa maraming tao. Sagot ni Flor, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang bagong uri ng apoy. Kinuha ni Flor ang lumang laptop ni Yaya Loring, isang luma at mabagal na unit na ginagamit ng kanyang pamangkin sa pag-aaral. Pagkasaksak ng hard drive, tila bumalik ang kanyang katinuan habang nakikita ang mga files na maingat niyang inayos. Ngunit habang nag-scroll, isang folder ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang folder na hindi niya matanda ang ginawa niya. Binuksan niya ito at bumungad ang mga scanned na dokumento ng mga reseta at medical reports sa pangalan niya. Ang mga ito ay mga gamot na ibinibigay ni Mariano sa kanya gabi-gabi bilang vitamins para raw matulungan siyang magkaroon ng anak. Habang binabasa ni Flor ang mga chemical na sangkap ng mga gamot na iyon, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Ang bawat gamot na ipinainom sa kanya ni Mariano sa loob ng 5 taon ay hindi para sa fertility. Ang mga ito ay mga suppressants, mga chemical na unti-unting nagpapahina sa kanyang immune system
at nagiging sanhi ng kanyang madalas na pagkahilo at panghihina. Hayop ka, Mariano? Bulong ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi mo lang ako ninakawan ng pangarap, pinapatay mo ako ng dahan-dahan. Napagtanto niya ang lahat. Ang bawat pagkakataong tinutukso siya ni Doña Consuelo na baog at walang silbi ay bahagi ng isang malaking plano. Pinapanatili siyang mahina ni Mariano para hindi siya makaalis, para manatili siyang sunod-sunuran habang kinukuha nila ang kanyang mga ideya at pera. Hinawakan ni Flor ang kanyang tiyan. Ang pangarap niyang maging ina ang mga gabing iniyakan niya dahil akala niya ay may mali sa kanyang katawan. Lahat ng iyon ay isang malupit na kasinungalingan. Isang malakas na kulog ang gumitla sa buong tondo kasabay ng biglang pagkamatay ng ilaw sa buong paligid. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Flor ang isang malamig na hangin na nagmumula sa bintana. Isang pares ng mga mata ang sumisilip mula sa labas ng rehas na bintana ng maliit na kwarto. Hindi ito guni-guni. May taong nagmamasid sa kanya, isang taong hindi tumitigil hanggat hindi nasisigurong siya ay tuluyan ng nawasak. Agad na niyakap ni Flor ang laptop at ang hard drive sa kanyang dibdib. Yaya Loring, may tao sa labas. Mahina ngunit mabilis niyang sabi. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pinto. Hindi ito katok ng isang kaibigan. Ito ay katok ng isang taong may dalang masamang balita o isang banta na hindi maaaring baliwalain. Flor, buksan mo ang pinto. Ako ito, si Ricardo. Ang pamilyar na boses na iyon ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para sagipin si Flor de Lisa mula sa impyerno ng kanyang takot. Si Attorney Ricardo Santos ay hindi lamang abogado ng pamilya. Siya ang itinuring ni Flor na kuya, ang taong tumayo sa tabi niya noong mamatay ang kanyang mga magulang at ang tanging saksi sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa kamay ng mga ilustre. Dali-daling binuksan ni Flor ang pinto. Bumungad sa kanya si Ricardo, basang-basa rin ng ulan, ang kanyang salamin ay malabo dahil sa hamog. Ricardo, salamat sa Diyos na hanap mo ako. Hikbi ni Flor habang pinapapasok ang lalaki. Hindi ako pwedeng tumigil hanggat hindi kita nasisiguro na maayos, Flor. Nabalitaan ko ang nangyari sa mansyon. Walang hiya si Mariano. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng galit habang hinahubad ang kanyang basang Amerikana. Ngunit kung titingnan ng maigi, may kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri habang inaayos ang kanyang kurbata. Naupo sila sa maliit na mesa. Ipinakita ni Flor ang laptop at ang mga nadiskubre niyang ebidensya ng paglalason ni Mariano. Tingnan mo ito, Ricardo. May paraan na tayo. Pwede natin silang idemanda. Pwede nating bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. At ang Proyekto Lunas, ito ang magliligtas sa akin. Tumingin si Ricardo sa screen pagkatapos ay kay Flor. Sigurado ka ba rito, Flor? Napakalakas ng mga ilustre. Hawak nila ang mga husgado, ang media. Baka lalo ka lang mapahamak. Pero ikaw ang kakampi ko, di ba? Tanong ni Flor, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, Ricardo. Ikaw lang ang nakakaalam kung gaano ko pinaghirapan ito. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ulan sa bubungang yero na tila isang malungkot na paalala ng kawalang katiyakan. Napansin ni Flor na hindi makatingin ng diretso si Ricardo sa kanya. Ang lalaki ay panay ang tingin sa kanyang mamahaling relo, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin. May problema ba, Ricardo, ang anak mo? Si Junjun, kumusta siya? Pag-aalala ni Flor. Huminga ng malalim si Ricardo. Kailangan niya ng operasyon sa puso, Flor. Malaking halaga ang kailangan at wala akong mahanap na paraan. Ang kanyang boses ay pumiyok, isang tunog ng isang taong sukdulan na ang desperasyon. Hinawakan ni Flor ang kamay ni Ricardo. Huwag kang mag-alala, kapag nailabas natin ang Proyekto Lunas, matutulungan kita. Hinding-hindi kita pababayaan, kuya. Sa mga salitang iyon, tila may kung anong nabasag sa loob ni Ricardo. Tumayo siya at kinuha ang itim na hard drive mula sa mesa. Aayusin ko ito, Flor. Iingatan ko muna ito. Magtiwala ka sa akin. Bukas na buwas ihahanda ko ang mga dokumento para sa kaso natin. Salamat, Ricardo. Salamat. Bulong ni Flor, ang kanyang puso ay gumaan sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi. Ngunit nang lumabas na si Ricardo sa pinto, hindi siya agad umalis. Nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng ulan, nakatingin sa hard drive, na tila ba ito ay isang piraso ng ginto na puno ng dugo.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Nasa akin na ang kailangan nyo, sabi ni Ricardo sa kabilang linya ang kanyang boses, ay tila isang bulong mula sa dilim. Tiyakin nyo lang na bukas ay maipapasok na si Junjun sa operasyon. At ang kasunduan natin, Doña Consuelo, huwag nyo akong ilalaglag. Hindi narinig ni Flor ang usapang iyon. Nakaupo siya sa loob na katanaw sa bintana, naniniwala na ang kanyang kaligtasan ay nasa mga kamay ng taong itinuturing niyang pamilya. Hindi niya alam na sa labas ng gusali isang itim na SUV ang naghihintay kay Ricardo. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Doña Consuelo ang bintana ng bahagya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaabot ni Ricardo ang hard drive. You made the right choice, Attorney Santos, sabi ni Doña Consuelo. Ang utang na loob ay dapat laging binabayaran sa tamang panahon. At si Flor de Lisa, hayaan mo siyang managinip ng kanyang tagumpay bago natin siya gisingin sa isang bangungot na hindi na niya matatakasan. Habang paalis ang sasakyan, isang maliit na detalye ang hindi napansin ni Ricardo. Isang asul na ilaw ang kumislap mula sa hard drive na ibinigay niya. Isang signal na tila nagpapahiwatig na ang bawat galaw niya, ang bawat pagtataksil, ay may matang nagmamasid. Mga kachika, tignan nyo ang tunay na kulay ng babaeng akala nyo ay santa isang ahas na marunong magbalat kayo sa loob ng Forbes Park. Ing matinis na boses ni Marisol ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na cellphone ni Yaya Loring. Si Marisol ang itinuturing ni Flor de Lisa na pinakamatalik na kaibigan sa loob ng 10 taon ay kasalukuyang nakalive sa social media. Sa screen makikita ang libu-libong angry emojis na bumubuhos habang ipinapakita ni Marisol ang mga pekeng dokumento ng pagnanakaw ni Flor sa foundation. Grabe ka, Flor. Akalain mo pati pera ng mga batang may cancer pinatulan mo para lang sa luho mo at sa lalaki mo. Nakakahiya ka. You are a disgrace to all women. Dagdag pa ni Marisol habang humahagik-gik, tila ba, ang pagsira sa buhay ng kaibigan ay isang malaking katuwaan. Sa sandaling iyon, nakaupo si Flor sa isang maliit na bangko sa labas ng banyo ng kanilang paupahan. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa isang timba ng malamig na tubig, sinusubukang kusutin ang putik mula sa kanyang nag-iisang puting blusa. Ang bawat kuskus niya ay tila isang desperadong pagtatangka, nalinisin ang sariling pangalan, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marisol ay tila maduming putik na patuloy na ibinabalik sa kanya. Marisol, bakit bulong ni Flor? Ang tubig sa timba ay naging malabo kasing labo ng kanyang hinaharap. Naalala niya kung paano niya tinulungan si Marisol noong malubog ito sa utang sa sugal. Siya ang nagbayad, siya ang naging takbuhan, siya ang naging balikat na iniyakan. Binitawan ni Flor ang blusa. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng basang tela sa loob ng timba ay tila huling hininga ng kanyang pagkatao sa mata ng lipunan. Kinuha niya ang cellphone at binasa ang mga comments. Ipakulong ang magnanakaw na iyan. Ang kapal ng mukha, akala mo kung sinong desente. Yun pala ay malandi. Illustre family is so kind to take her in, tapos ganyan ang isusukli niya. Ang bawat komento ay parang latigo na humahampas sa kanyang likuran. Hindi lang ang pamilya Illustre ang kalaban niya ngayon. Ito na ang buong bansa. Ang kulturang marites na dati ay pinagtatawanan lang niya sa mga teleserye ay naging isang halimaw na handang lumamon sa kanya ng buhay. Hiha, huwag mo nang basahin yan. Pag-aalo ni Yaya Loring, pilit na kinukuha ang cellphone. Alam ng Diyos ang totoo. Pero ang tao, Yaya, ang tao ay hindi Diyos. Sagot ni Flor, ang kanyang mga mata ay tuyo na sa sobrang pagod. Ang tao ay naniniwala sa kung sino ang mas malakas ang boses. At sa mundong ito, ang boses ng mga Illustre ang batas. Tumayo si Flor, ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan, ang epekto ng mga gamot na ibinigay ni Mariano ay tila nanunuot pa rin sa kanyang sistema. Ngunit bago pa siya makahakbang papasok sa silid, isang serye ng malalakas na yabag ang narinig mula sa pasilyo ng paupahan. Ang tunog ng mabibigat na sapatos na tumatama sa kahoy na sahig ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Flor. Hindi ito ang tunog ng mga kapitbahay na pauwi mula sa trabaho. Ito ay organisado, mabilis at puno ng awtoridad. Biglang bumukas ang pinto ng gate. 6 na kalalakihang nakauniporme ng pulis ang pumasok sa pangunguna ng isang opisyal na may hawak na papel. Sa likuran nila nakatayo si Attorney Ricardo Santos.
Hindi siya makatingin kay Flor, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng bato. Flor de Lisa Santiago Ilustre, tanong ng opisyal. Hindi nakapagsalita si Flor. Nakatingin lang siya kay Ricardo, naghihintay ng isang senyas, isang paliwanag. Isang patunay na ang huling gabi ay hindi isang panaginip lamang. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin ng lalaki. Hawak namin ang warrant of arrest para sa mga kasong qualified theft, adultery at cyber libel laban sa pamilya Ilustre. Pagpapatuloy ng pulis, sumama ka ng mahinahon. Sandali lang, wala siyang kasalanan. Pinagkakaisahan niyo lang ang bata. Sigaw ni Yaya Loring, pilit na humaharang sa mga pulis. Ngunit marahas siyang itinabi ng isa sa mga ito. Naramdaman ni Flor ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pag-lock ng mekanismo ay tila ang huling tuldok sa kanyang kalayaan. Tumingin siya kay Ricardo sa huling pagkakataon bago siya tuluyang hilahin palabas. Bakit, Ricardo? Mahina niyang tanong. Lumingon si Ricardo, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. I'm sorry, Flor. Kailangan kong iligtas ang anak ko. At sa mundong ito, ang katulad mo ay kailangan talagang isakripisyo. Habang isinasakay siya sa loob ng mobile ng pulis, nakita ni Flor sa kabilang kalsada ang isang pamilyar na mukha. Si Marisol may hawak na cellphone at patuloy na nakalive. Ayan na siya, mga kachika, na huli na ang ahas, justice is served, sigaw ni Marisol sa harap ng camera. Isang mapait na kaisipan ang lumitaw sa isip ni Flor habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan. Saan napupunta ang isang babaeng wala ng tahanan, wala ng kaibigan, at ngayon ay wala na ring pangalan? Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naalala niya ang asul na ilaw sa hard drive na ibinigay niya kay Ricardo. Isang lihim na hindi alam ng sinuman. Kung mamatay man siya sa loob ng kulungan, sisiguraduhin niyang hindi siya mag-iisang mahuhulog sa impyerno. Isuot mo ito, diyan ka nababagay sa kulay ng mga kriminal na gaya mo. Ang boses ng warden ay kasing gaspang ng semento, walang bahid ng awa, habang inihahagis sa harap ni Flor de Liza ang isang kupas at tila may mantsa pang orange na uniforme. Ang telang iyon na amoy luma at imbakan ay isang malupit na kabaligtaran sa sutlang bestida na suot ni Flor kagabi lamang. Dahan-dahang kinuha ni Flor ang uniforme. Ang kanyang mga daliring dati ay bihasa sa paghawak ng mga mamahaling mikroskopyo at pagtimpla ng mga kemikal na magliligtas ng buhay ay nanginginig habang hinahawakan ang magaspang na tela. Naramdaman niya ang malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat hakbang niya patungo sa loob ng selda ay tila pagbaon ng kanyang dangal sa ilalim ng lupa. Wala siyang iniluha habang naririnig ang pag-ikot ng susi at ang malakas na pagtama ng bakal na rehas sa hamba nito. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Nanatili siyang nakatayo, yakap ang sarili, habang ang amoy ng disinfectant pawis at kawalang pag-asa ay unti-unting nanunuot sa kanyang sistema. Sino ang bagong salta na ito? Mukhang galing sa mayamang pamilya, ah? Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Tumingin si Flor sa kanyang paligid. 12 babae ang nagsisiksikan sa isang selda na sapat lamang para sa 6. Ang ilan ay nakatingin sa kanya nang may panghuhusga, ang ilan ay may halong inggit, at ang iba naman ay tila wala nang pakialam sa mundo. Sa dulo ng selda, isang matandang babae na kung tawagin nila ay Nanay Isabel ang nakahiga sa manipis na karton. Ang paghinga nito ay mabigat at tila may bara. Hindi ba iyan yung asawa ng Ilustre? Yung nagnakaw daw sa mga bata, bulong ng isang bilanggo na sapat na para marinig ni Flor. Akala mo kung sinong malinis. Dito rin pala ang bagsak mo, dagdag pa ng isa sabay dura sa sahig malapit sa paanan ni Flor. Nanatiling tikom ang bibig ni Flor. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa mga salita nila. Nanggagaling ito sa katotohanang ang lahat ng pinaghirapan niya ay naging abo na. Ngunit bago pa siya makahanap ng lugar na mauupuan isang kaguluhan, ang sumiklab. Biglang nabulunan si Nanay Isabel. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga mata ay tumirik. Ang mga babae sa loob ng selda ay nagsimulang magsisigaw, humihingi ng saklolo sa mga guard na tila walang naririnig. Nanay Isabel, anong nangyayari sa iyo? Sigaw ng isang bata pang bilanggo. Sa gitna ng kaguluhan, ang utak ni Flor ay biglang naging malinaw. Ang kanyang pagkatao bilang scientist at doktor
ay nanaig sa kanyang pagdadalamhati. Umalis kayo, bigyan niyo siya ng hangin. Malakas niyang utos. Dahil sa awtoridad sa kanyang boses, bahagyang umatras ang mga bilanggo. Lumapit si Flor at maingat na inihilig ang ulo ng matanda. Napansin niya ang pamumutla ng mga labi nito at ang pamamaga ng mga ugat sa leeg. Naka-seizure siya. Kailangan nating pigilan na makagat niya ang kanyang dila, sabi ni Flor, habang mabilis na kinukuha ang kanyang malinis na panyo. Maingat niya itong inilagay sa gilid ng bibig ng matanda habang tinitiyak na hindi ito mabulunan. Sa loob ng ilang minuto sa ilalim ng kanyang mga kamay, ang bawat pagpisil niya sa mga pressure point ng matanda ay tila isang sayaw ng buhay at kamatayan. Nang sa wakas ay kumalma ang paghinga ni Nanay Isabel at bumalik ang malay nito ang buong selda, ay binalot ng katahimikan. Ang mga tinging puno ng puot kanina ay napalitan ng pagkamangha. Salamat! Salamat, Hija! Mahinang bulong ni Nanay Isabel, habang hinahawakan ang kamay ni Flor. Ngunit ang panandaliang tagumpay na iyon ay agad napawi nang lumapit ang isang guard sa rehas. Santiago, may balita para sa iyo. Ang iyong abogadong si Ricardo Santos, opisyal na siyang tumayo bilang state witness laban sa iyo. Sinabi niya sa korte na ikaw mismo ang nag-utos sa kanya na ilipat ang pondo ng foundation sa personal mong account. Tila tumigil ang mundo ni Flor de Liza. Ang pangalan ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na tila isang sumpa. Ang huling pisi ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ang mga boses sa paligid ay naging malabo, at ang malamig na semento ay unti-unting lumapit sa kanyang mukha habang nawawalan siya ng malay. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang diwa, isang huling katanungan ang bumakat sa kanyang puso. Hanggang kailan ako mananatiling biktima ng mga taong pinag-alayan ko ng aking buong buhay? Ang bawat sandali ng kawalan ng malay ni Flor de Liza ay tila isang pansamantalang pagtakas mula sa isang malupit na katotohanan. Ngunit ang gunitang iyon ay mabilis na naglaho nang maramdaman niya ang malupit na dampi ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Nagising si Flor, nahabol ang hininga, ang kanyang paningin ay malabo at ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa sakit. Natagpuan niya ang sarili na nakahiga pa rin sa sahig ng selda, pinaliligiran ng mga babaeng kanina lang ay kaaway niya, ngunit ngayon ay may bakas na ng pag-aalala sa kanilang mga mata. Gising na siya, salamat sa Diyos, sambit ng isang tinig na puno ng relief. Naramdaman ni Flor ang mahinang pag-angat ng kanyang ulo. Si Nanay Isabel, ang matandang iniligtas niya, ay maingat na ipinatong ang kanyang ulo sa isang tumpok ng mga basahan. Ang bawat haplos ng matanda sa kanyang noo ay tila isang paalala na sa gitna ng impyerno, meron pa ring maliit na liwanag ng kabutihan. Huwag kang makikinig sa kanila, Hija. Mahinang bulong ni Nanay Isabel. Ang katulad mong may busilak na puso ay hindi kayang gumawa ng mga paratang nila. May plano ang may kapal para sa iyo. Napapikit si Flor. Ang salitang plano ay tila isang mapait na biro. Kung ang plano ng Diyos ay ang ipagkanulo siya ng taong itinuring niyang kapatid, mas gusto na niyang huwag nang magising. Ang imahe ni Ricardo, ang mga mata nitong hindi makatingin, nang diretso ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang hard drive, ay paulit-ulit na sumasariwa sa kanyang isipan. Ricardo, bakit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi isang tanong na walang kasagutan, kundi ang katahimikan ng gabi? Ilang oras ang lumipas, na tila ba bawat minuto ay isang taon ng paghihirap. Ang ingay ng kuliglig sa labas at ang malakas na hilik ng ilang bilanggo ay nagpadama kay Flor ng matinding pangungulila. Sa mansyon, ang bawat gabi niya ay balot ng mamahaling pabango at malalambot na unan. Ngunit sa likod ng rangyang iyon ay ang unti-unting paglason sa kanya ni Mariano. Dito sa kulungan siya ay marumi, amoy pawis at walang pangalan, ngunit sa unang pagkakataon, wala na ang chemical na nagpapahina sa kanyang isip. Habang ang lahat ay natutulog, tumayo si Flor at lumapit sa rehas. Tumingala siya sa maliit na bintanang may mga rehas, kung saan aninag ang isang bituin sa madilim na langit. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na pinusasan, ang mga kamay na naggasgas sa semento. Sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang mga formula ng Proyekto Lunas. Ang bawat molekula, ang bawat chemical bond, ang bawat resulta ng kanyang 10 taong pananaliksik,
ay nakaukit na sa kanyang memorya. Hindi iyon mananakaw ni Ricardo. Hindi iyon makukuha ni Mariano. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa hard drive na hawak nila. Ang susi ay nasa loob ng kanyang utak. Akala niyo ay tapos na ako. Bulong ni Flor sa hangin ng kanyang mga mata ay unti-unting nagbago mula sa pagiging luhaan patungo sa isang matigas at malamig na determinasyon. Akala niyo ay napatay niyo na ang Dr. Flor de Liza Santiago na kilala niyo. Pero nagkakamali kayo. Dito sa dilim niyo ako itinapon pero dito rin ako matututong sumiklab. Kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw, isang malakas na tunog ng pagpalo ng bakal sa mga rehas ang gumising sa lahat. Santiago, gising, may dalaw ka. Sigaw ng guard. Ang kanyang tinig ay tila mas magalang kaysa kahapon. Nagtaka si Flor. Wala siyang inaasahang bisita. Inisip niya na baka si Yaya Loring iyon, ngunit ang guard ay naglabas ng isang pares ng bagong tsinelas at isang malinis na tuwalya. Mag-ayos ka, hindi pwedeng humarap sa kanya na ganyan ang hitsura mo. Sino ang bisita ko? Tanong ni Flor habang kinukuha ang mga gamit. Ang pinakamakapangyarihang tao na pwedeng maglabas sa iyo rito. Sagot ng guard nang may halong takot. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa visiting area, naramdaman ni Flor ang kaba. Ngunit hindi ito ang kaba ng isang biktima. Ito ang kaba ng isang mandirigma na handa nang makipagkasundo sa dyablo kung iyon ang tanging paraan para makuha ang katarungan. Pagpasok niya sa silid, bumungad sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng puting-puting Amerikana, may hawak na baston na may gintong hawakan at nakaupo sa gitna ng silid na tila ba siya ang nagmamay-ari ng buong gusali. Si Don Fernando Montecillo, ang tiyuhin ni Gretchen. Ang lalaking ang pamilya ay naging mitya ng kanyang pagkawasak. Maupo ka, Flor de Liza, sabi ni Don Fernando. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kapangyarihan. Huwag kang matakot. Hindi ako narito para saktan ka. Narito ako dahil kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa iyong kalayaan. Ang Proyekto Lunas. Napatitig si Flor sa lalaki. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na hakbang ay magtatakda kung siya ay mananatiling bilanggo o magiging reyna ng sarili niyang tadhana. Tumingin ka sa paligid mo, Flor de Liza. Diyan ba nababagay ang isang scientist na katulad mo sa gitna ng mga pader na puno ng dumi at hanging amoy desperasyon? Ang boses ni Don Fernando Montecillo ay banayad, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Nakaupo siya nang tuwid ang kanyang mga kamay na may suot na gintong singsing ay nakapatong sa dulo ng kanyang baston. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, isang timpla ng sandalwood at lumang pera, ay tila isang pambihirang bisita sa loob ng silid na iyon na karaniwan ay amoy pawis at muriatic acid. Dahan-dahang itinaas ni Flor ang kanyang paningin. Ang kanyang orange na uniforme ay may mga mantsa ng luha at alikabok, isang matalim na kaibahan sa puting-puting suot ni Don Fernando. Narito ba kayo para pagtawanan ako, Don Fernando, o para siguraduhin na hindi na ako makakalabas para gambalain ang pamangkin niyo at si Mariano? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Si Gretchen, si Mariano. Huwag mong insultuhin ang talino ko, Flor. Alam nating dalawa na ang pamangkin ko ay isang ambisyosang walang alam at si Mariano ay isang sugalerong nalulunod sa utang. They are small players. I don't care about their little drama. Sumandal si Don Fernando, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalim kay Flor. Ang pakay ko ay ang Proyekto Lunas. Alam ko ang katotohanan. Ang hawak nila Mariano ngayon ay isang dummy. Isang basurang version na sadyang iniwan mo para nakawin nila. Ang tunay na formula, ang tunay na milagro, ay nasa loob ng utak mo. Naramdaman ni Flor ang paglamig ng kanyang mga palad. Ang lalaking nasa harap niya ay mas mapanganib kaysa kay Doña Consuelo. Kung ang mga ilustre ay mga buwaya, si Don Fernando ay ang pating na naghihintay sa malalim na bahagi ng karagatan. Why should I trust you? Tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Tiyuhin kayo ni Gretchen. Bakit niyo ilalaglag ang sarili niyong kadugo? Sa negosyo, Flor, ang tanging tunay na kadugo ay ang kita. Ang Proyekto Lunas ay $1 bilyon ang halaga. Hindi ko hahayaang masayang iyon sa kamay ng dalawang tanga, paliwanag ni Don Fernando. I can get you out of here today. I can clear your name. Bibigyan kita ng laboratorio ng seguridad at ng pondo na hindi mo kailanman nakuha sa mga ilustre. In exchange, you work for me. We will build the Santiago Institute
At sisiguraduhin nating ang bawat taong nang api sa iyo ay luluhod sa paanan mo. Nanahimik si Flor. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Alam niyang ginagamit lang siya ni Fernando. Gusto nitong makuha ang formula para sa sariling interes. At marahil ay itatapon din siya kapag nakuha na ang kailangan. Ngunit sa sandaling ito, ano pa ang pagpipilian niya? Ang mabulok sa seldang ito habang pinapanood ang tagumpay ng mga taong lumason sa kanya. Tumayo si Flor, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang madilim na determinasyon. I accept. Pero may mga kondisyon ako. Hindi ako empleyado mo, Don Fernando. I am your partner. At ang bawat ebidensya laban sa mga ilustre na hawak mo, kailangang ibigay mo sa akin sa tamang panahon. Tumawa ng mahina si Don Fernando. You have spirit, Flordeliza. I like that. Sige, it's a deal. Kinuha ni Fernando ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ayusin ang lahat ng papel. Ngayon din, Dr. Santiago is going home. Ilang oras ang lumipas, ang malaking bakal na gate ng correctional facility ay bumukas nang may mabigat na tunog ng pag-atras ng mga trangka. Lumabas si Flordeliza Santiago, suot ang isang itim na damit na ipinadala ni Don Fernando. Ang sikat ng araw ay tila sumisilaw sa kanyang mga mata, isang liwanag na matagal niyang hindi naramdaman. Sa tapat ng gate nakaparada ang isang itim na limousine. Ngunit bago pa siya makasakay, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa malayo. Flor, patawarin mo ako. Lumingon si Flor at nakita si Attorney Ricardo Santos. Nakatayo ito sa labas ng bakod, mukhang haggard at puno ng pagsisisi. Sa kanyang tabi ay isang ambulansya. Ang kanyang anak si Junjun ay tila isinasakay na para sa operasyon. Tumingin si Flor kay Ricardo, ang taong pumatay sa kanyang huling tiwala. Wala siyang galit na nararamdaman kundi isang malalim na kawalan. Pumasok siya sa loob ng limousine. Nang hindi nagsasalita, ang pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila isang pader na tuluyan nang naghiwalay sa kanyang nakaraan. Habang umaandar ang sasakyan, binuksan ni Don Fernando ang isang envelope. This is your first task, Flor. Simulan na natin ang paggawa sa bersyong magpapabagsak sa kanila. Tumingin si Flor sa labas ng bintana sa naglalakihang mga gusali ng Makati. Ang bawat gusali ay tila isang paalala ng kapangyarihang tinalikuran niya noon, ngunit ngayon ay handa na niyang bawiin. Don Fernando Can, tawag ni Flor habang nakatingin sa kanyang mga kamay na malaya na sa posas. Gusto ko silang makitang nawawalan ng lahat. Hindi lang pera. Gusto ko silang makitang nawawalan ng dangal, gaya ng ginawa nila sa akin. Don't worry, Hika, sagot ni Fernando habang hinihipan ang kanyang tabako. Ang karma ay mas masarap ihain kapag ito ay malamig at pinagplanuhan ng maigi. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang lihim na pangamba ang nabubuo kay Flor. Alam niyang ang kalayaang ito ay may kapalit. At habang tinititigan niya ang tila mabait na mukha ni Don Fernando, naitanong niya sa sarili, iniligtas ba niya ang sarili mula sa impyerno? O pumasok lang siya sa isang mas maganda, ngunit mas mapanganib na kulungan at chastopad? Hindi na ako ang babaeng amoy bawang at luha na iniwan ninyo sa ilalim ng ulan sa labas ng Forbes Park. Habang tinititigan ni Flordeliza ang kanyang sarili sa malaking salamin ng kanyang bagong laboratorio, tila isang ibang tao ang nakatingin sa kanya pabalik. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod dahil sa gawaing bahay ay maingat na ngayong nakastyle. Ang kanyang balat na dati ay maputla dahil sa laso ni Mariano ay naging masigla at makinang. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang init ng pag-ibig, napalitan ito ng lamig ng yelo na kasing tigas ng mga kagamitang bakal sa kanyang paligid. 3 taon. 3 taon siyang nagkulong sa loob ng Santiago Institute, ang modernong pasilidad na ipinatayo ni Don Fernando para sa kanya. Ang bawat araw niya ay nagsisimula sa tunog ng mahinang pagugong ng mga air filtration systems at nagtatapos sa pagkapagod ng kanyang mga mata sa ilalim ng liwanag ng mga digital screens. Sa loob ng panahong ito, tinalikuran niya ang lahat ng emotion na magpapahina sa kanya. Doktora, heto na ang report tungkol sa Illustre Transport Group, sabi ng kanyang assistant habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa makinis na ibabaw ng mesa ay tila isang hudyat ng nalalapit na digmaan. Binasa ni Flor ang ulat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gaya ng kanyang inaasahan, ang pamilya Illustre ay unti-unti nang kinakain ng sarili nilang kasakiman. Ang proyekto lunas na ninakaw nila
ay nagdudulot na ng malaking sakit ng ulo dahil sa pagmamadali ni Gretchen na ilabas ang produkto nang walang sapat na pag-aaral. Nagsisimula ng lumabas ang mga side effects sa kanilang mga test subjects. Ang kanilang stock ay bumabagsak at ang utang ni Mariano sa pagsusugal ay umabot na sa mga bilyonaryong hindi tumatanggap ng salitang patawad. Poor Mariano, bulong ni Flor, ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Inubos mo ang lahat para sa isang korona na gawa sa buhangin. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Fernando. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa marmol na sahig ay nagbibigay ng isang mabigat na ritmo sa silid. 3 taon na rin siyang pinagmamasdan ni Fernando, tila isang collector na naghihintay sa paghinog ng isang mamahaling prutas. Handa na ba ang tunay na lunas, Flor? Tanong ni Fernando. Gretchen is getting desperate. Balita ko balak nilang ilunsad ang kanilang miracle cream sa susunod na buwan. If we don't act now, they might still find a way to pivot. Hayaan niyo silang ilunsad yun, Don Fernando, sagot ni Flor, habang dahan-dahang hinahawakan ng isang maliit na vial na may kulay asul na likido. Ang bawat bote na ibebenta nila ay magsisilbing pako sa kanilang kabaong. Ang formula na hawak nila ay hindi magpapabata. Ito ay magpapabilis ng pagkasira ng mga selula sa loob ng mahabang panahon. At kapag nabulag na ang publiko sa galit, doon tayo lalabas. You have become quite the player, Flor, tawa ni Fernando. Sometimes I wonder if you are still the same woman I fetched from prison. Nanahimik si Flor. Lumingon siya sa sulok ng laboratorio kung saan may nakalagay na isang maliit na halaman, isang santan, na itinanim niya noong unang linggo niya rito. Pinagmamasdan niya itong lumaki sa kabila ng kawalan ng direktang sikat ng araw. Gaya ng halamang iyon, natuto siyang mabuhay sa dilim, kumukuha ng lakas mula sa sarili niyang pait. Kinuha niya ang isang maliit na kahon at inilagay doon ang isang sample ng kanyang tunay na nadiskubreng swero. Wala itong label, wala ring pangalan. Ipadala ito kay Mariano Ilustre. Naka-address bilang isang anonymous gift mula sa isang admirer, utos ni Flor sa kanyang assistant. Bakit mo siya bibigyan ng lunas? Takang tanong ni Fernando. Hindi iyan ang lunas, Don Fernando. Sagot ni Flor, ang kanyang mga mata ay kumislap sa ilalim ng fluorescent light. Iyan ang pain. Kapag nakita niya ang epekto nito sa kanyang balat sa loob ng isang gabi, gagawin niya ang lahat para makuha ang formula nito. At sa pagkakataong iyon, siya na mismo ang lalapit sa akin para ibigay ang huling alas na kailangan ko para tuluyan silang wasakin. Habang paalis ang kanyang assistant, dala ang kahon, tumingin si Flor sa bintana, tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang bawat ilaw ay tila isang mata na naghihintay sa kanyang susunod na galaw. Isang tanong ang nananatiling nakasabit sa kanyang isipan. Isang anino na hindi niya maalis-alis. Kapag natapos na ang lahat, kapag wala na ang mga ilustre at nakamit na niya ang katarungan, sino na ang matitira sa loob ng kanyang puso? Mayroon pa bang puwang para sa pag-ibig? O ang Santiago Institute ay naging isa lamang mas magarang kulungan para sa isang pusong tuluyan ng naging bato? You look perfect, Mariano. Sa wakas nawala na ang mga wrinkles mo. With this serum, we will be the king and queen of the beauty industry. Wala nang makakapigil sa atin. Ang boses ni Gretchen Montecillo ay puno ng pagmamalaki habang inaayos niya ang kurbata ni Mariano sa harap ng isang naglalakihang salamin. Ang silid ay puno ng mga mamahaling gown at tuxedo para sa nakatakdang engranding launching ng Illustre Miracle Serum. Si Mariano, na tila nahuhumaling sa sariling refleksyon, ay hindi maalis ang tingin sa kanyang mukha. Ang balat niya ay naging kasing kinis ng porselana sa loob lamang ng ilang araw matapos gamitin ang misteryosong regalong ipinadala sa kanya. You're right, babe. This is our ticket back to the top time. Tugon ni Mariano, ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Hindi ko akalain na ang Proyekto Lunas na iniwan ng babaeng iyon ay ganito pala kalakas ang epekto. Sayang hindi man lang niya napakinabangan ang sarili niyang gawa. Tumawa ng maikli si Gretchen, isang tunog na puno ng pangungutya. She was weak, Mariano. Ang mga taong emosyonal ay laging talo sa huli. While she's probably rotting in some corner of the world, we are about to inherit the future. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdiriwang, isang mabigat na tensyon ang namumuo sa loob ng silid. Ang bawat paghaplos ni Gretchen sa mukha ni Mariano ay tila may halong pag-aalinlangan. Hindi nila alam na ang bawat bote ng serum na nakahandang ibenta sa publiko ay naglalaman ng isang nakatagong panganib. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang empleyado, pawis na pawis.
at ang mukha ay putlang-putla. Ma'am Gretchen, Sir Mariano, may problema po sa laboratorio. Ang isa sa mga test subjects natin, nagkaroon ng matinding allergic reaction. Ang balat niya, tila unti-unting natutuklap. Napatigil si Mariano, ang kanyang kamay ay automatikong humawak sa sariling pisngi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahas na hinarap ni Gretchen ang empleyado. "Shut up, huwag kang maingay, baka may makarinig sa iyo." Sigaw ni Gretchen, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "It's just a minor rash. Siguro ay sensitibo lang ang balat ng subject na iyon. We cannot stop the launch. Nakataya rito ang lahat ng pera ng pamilya ko at ang dangal ng mga ilustre. Pero ma'am, lumalala po ang kondisyon niya." I said keep it quiet, pagputol ni Gretchen habang dinuduro ang empleyado. "Bayaran niyo ang pamilya niya, bigyan niyo ng pirmahan na kasunduan na hindi sila magsasalita. We need the cash flow now, Mariano. If we don't launch this tonight, ang mga creditor mo ang papatay sa atin." Tumingin si Mariano kay Gretchen at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang halimaw sa likod ng magandang mukha ng kanyang kinakasama. Ngunit dahil sa takot na bumalik sa hirap, nanatili siyang tahimik. Pinili niyang lunukin ang katotohanan kapalit ng pansamantalang kaligtasan. Sa kabilang dako ng Makati, sa loob ng isang madilim na opisina, pinapanood ni Flor de Liza ang bawat kaganapan sa pamamagitan ng isang hidden camera. Nakita niya ang pagtatalo, ang takot, at ang kawalan ng konsensya ng mga taong minsang naging mundo niya. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumuhit ng isang linya sa kanyang tablet, isang hudyat ng simula ng katapusan. "Ang ganda ng palabas niyo," bulong ni Flor sa hangin, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pait. "Hayaan niyo silang magdiwang. Hayaan niyo silang itaas ang kanilang mga baso ng champagne. Dahil sa bawat patak ng serum na yan, unti-unti nilang nilalason ang sarili nilang imperyo." Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkaangat ni Flor, isang pamilyar na paghinga ang kanyang narinig sa kabilang linya, isang paghingang puno ng pagdurusa at pagsisisi. "Flor, please, kailangan kita." Ang boses ni Mariano nanginginig at puno ng pangamba. "May nangyayari sa mukha ko. Flor, tulungan mo ako." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flor de Liza. Ang pain ay kumagat na. Ang miracle serum na sadyang binago ni Flor ay nagsisimula ng maningil ng utang. "Sino ito, Toss?" tanong ni Flor, ang kanyang boses ay kasing talim ng labaha. "Pasensya na, wala akong kilalang Mariano Ilustre. Ang kilala ko lang ay ang lalaking nagtapon sa akin sa ulan." Bago pa makasagot si Mariano, pinatulan na ni Flor ang tawag. Tumingin siya muli sa screen at nakita ang pagsisimula ng engranding party. Ang mga ilaw ay kumukutitap, ang musika ay masaya, ngunit sa ilalim ng maskarang iyon ay ang bulok na katotohanan na malapit nang sumabog sa harap ng buong mundo. "Huwag kang tumitig sa akin ng ganyan. Mariano, kasalanan mo ito. Kung hindi ka naging sugapa sa sugal, hindi tayo aabot sa puntong kailangan nating madaliin ang lahat." Ang sigaw ni Gretchen ay tila isang matalim na basag ng kristal sa loob ng kanilang marangyang penthouse sa Rockwell. Ang silid na punong-puno ng mga mamahaling gamit ay naging saksi sa unti-unting pagguho ng kanilang relasyon. Wala na ang tamis ng mga halik. Ang natira na lamang ay ang pait ng panunumbat at ang nakakasakal na takot sa nalalapit na pagbagsak. Nakatayo si Mariano sa harap ng bintana, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa anino. Ang balat niya na dati ay makinis dahil sa swero ni Flor ay nagsisimula ng magbago. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang mga ugat sa mukha, isang mahapdi at makirot na sensasyon na tila may libu-libong maliliit na insekto na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. "Kasalanan ko, ikaw ang nagpumilit na ilabas ang serum kahit alam mong hindi pa ito tapos." Balik na sigaw ni Mariano, ang kanyang boses ay paus at puno ng pangamba. "Ngayon, tingnan mo ang nangyayari. Tumatawag na ang mga investor. Ang balita tungkol sa influencer na nasira ang mukha ay kumakalat na parang apoy sa social media." Lumapit si Gretchen, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Huwag kang umarte na parang wala kang pakinabang dito, Mariano. Sino ang kumuha ng pera sa kumpanya para ibayad sa utang mo sa kasino sa Macau? Sino ang nagnakaw ng formula mula sa asawa niya? You are just as guilty as I am. Kaya huwag mo akong ituro na parang ikaw ang biktima.
Marahas na hinablot ni Mariano ang braso ni Gretchen. Biktima, lahat tayo ay biktima ni Flor. Nararamdaman ko, Gretchen. Nandyan lang siya sa dilim, pinapanood tayong mag-away. Siya ang nagpadala ng suwerong yon. Siya ang lumalason sa akin. Nababaliw ka na. Pilit na kumakawala si Gretchen. Patay na ang reputasyon ni Flor. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon. Isang hamak na bilanggo siya na kinalimutan na ng mundo. Kung ganon, bakit tila bumubulong ang bawat sulok ng bahay na ito ng pangalan niya? Bulong ni Mariano habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang pisngi. Gretchen, tignan mo ang balat ko. Napilitang tumingin si Gretchen sa mukha ni Mariano sa ilalim ng maliwanag na chandelier. Ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Ang balat sa paligid ng panga ni Mariano ay unti-unting nagkukulay lila at may mga maliliit na paltos na nagsisimulang lumitaw, isang senyales ng tissue necrosis na mabilis na kumakalat. Diyos ko! Ang tanging nasabi ni Gretchen ang kanyang mukha ay namutla sa matinding pandidiri at takot. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ngayon din, hindi pwedeng pigil ni Mariano. Kapag nakita ako ng media na ganito ang hitsura tapos na ang launching sa susunod na linggo, magpapanik ang mga tao. I need the antidote, Gretchen. I need Flor. Wala siyang ibibigay sa iyo, sigaw ni Gretchen habang mabilis na kinukuha ang kanyang bag. Hahanap tayo ng ibang eksperto. Pera lang ang kailangan, Mariano. Pera lang. Ngunit bago pa sila makalabas ng pinto, isang malakas na tawag ang pumasok sa telepono ni Gretchen. Ito ay mula sa kanilang head of production. Ang balita ay mas malala pa sa inaasahan nila. Ang buong batch ng serum na nakaimbak sa warehouse ay biglang nagbago ng kulay at amoy, isang senyales na ang chemical na composition nito ay naging unstable at mapanganib. Ma'am, kailangan nating i-recall ang lahat, sabi ng boses sa kabilang linya na puno ng desperasyon. May mga balita na kaming natatanggap. Ang mga taong gumamit ng sample ay nagsisimulang mawalan ng pakiramdam sa kanilang mga mukha. Binitawan ni Gretchen ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hantungan ng kanilang mga pangarap. Tumingin siya kay Mariano na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman sa mukha. Sa gitna ng katahimikan, isang malamig na hangin ang umihip mula sa bukas na bintana, tila isang bulong na nagpapaalala sa kanila ng isang pangakong binitawan sa ilalim ng ulan, 10 taon na ang nakalilipas. Ang kristal na mundong itinayo nila sa kasinungalingan ay nagsisimula ng mabasag at ang bawat piraso nito ay nakatutok na sa kanilang mga puso. Hindi ito pwedeng mangyari, hikbi ni Mariano habang nakatingin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Flor, nasaan ka? Hindi niya alam sa isang laboratorio na hindi kalayuan sa kinaroroonan nila isang babae, ang tahimik na nagtitimpla ng isang huling antidote, isang antidote na hindi para sa kanilang balat, kundi para sa sarili nitong kaluluwa na matagal nang naghihintay ng katarungan. Isang engrandeng pagdiriwang para sa isang bulok na pagsasama. Tunay ngang ang ginto ay mabisang pantakip sa amoy ng nabubulok na konsensya. Hinawakan ni Flor de Lisa ang paanyayang nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang papel ay makapal, may mga gilid na yari sa tunay na ginto at may tatak ng Pamilya Ilustre at Montesilo. Ang nakasulat ay isang imbitasyon para sa The Century Wedding and Grand Product Launch, ang pagsasama ni Mariano at Gretchen at ang formal na pagpapakilala ng swero na inaakala nilang magliligtas sa kanilang dangal. Sa loob ng 3 taon ito ang sandaling hinintay ni Flor. Ngunit habang tinititigan niya ang pangalan ni Mariano na nakaukit sa ginto, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malamig na kapayapaan. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng galos mula sa pagkayod sa mansyon ay maingat na ngayong humahawak sa mamahaling papel. Doktora, tinanggap na po ang kumpirmasyon ng inyong pagdalo, sabi ng kanyang sekretarya. Inaasahan nila ang pagdating ng misteryosong Doktora F bilang pinakaimportanteng panauhin mula sa Santiago Institute. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Flor. Salamat, siguraduhin mong nakahanda ang itim na box. Yun ang magiging regalo ko sa bagong kasal. Samantala sa loob ng isang pribadong suite sa Manila Hotel, ang kapaligiran ay malayo sa kapayapaan. Ang amoy ng mamahaling pabango ay hindi sapat para itago ang tensyon sa pagitan ni Mariano at Gretchen. Nakatayo si Mariano sa harap ng salamin, pilit na itinatago ang kanyang mukha
sa likod ng makapal na stage makeup. Ang bawat pahid ng foundation ay tila isang desperadong pagtatangka na takpan ng katotohanang ang kanyang balat ay unti-unti nang kinakain ng impeksyon. Gretchen, hindi ko na kaya ang sakit. Bulong ni Mariano, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko na ang antidote. Pakiramdam ko ay sinusunog ang mukha ko. Manahimik ka, Mariano. Singhal ni Gretchen habang isinusuot ang kanyang mamahaling wedding gown. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa mga investor ngayong gabi, makakahanap tayo ng pinakamagaling na doktor sa Switzerland. Huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales ng panghihina sa harap ng camera. Pero ang Doktora F na iyon, sabi nila siya lang ang may hawak ng patent para sa stabilization ng formula. Sabi ni Mariano, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Paano kung hindi siya makipagkasundo sa atin? Gagawa tayo ng paraan. Malamig na sagot ni Gretchen. Lahat ng tao ay may presyo. At kung ayaw niyang makuha sa santong dasalan, kukunin natin sa santong paspasan. This is our night, Mariano. Huwag mong sisirain ito. Hindi alam ni na Mariano at Gretchen na sa labas ng kanilang silid, ang mga marites ng Forbes Park ay abala na sa pag-uusap. Ang bulong-bulungan tungkol sa misteryosong sakit ni Mariano ay kumakalat na, at ang bawat panauhin ay may dalang mapanuring mga mata. Bumaba ang dilim sa lungsod at ang mga ilaw ng hotel ay nagsimulang magningning. Ang bawat tunog ng sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hakbang patungo sa isang bitag na matagal nang inihanda. Pumasok si Flor de Lisa sa lobby ng hotel, suot ang isang itim na silk gown na yakap ang kanyang figura. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang manipis na lace na belo, sapat na upang magbigay ng misteryo, ngunit hindi sapat upang itago ang talas ng kanyang paningin. Naramdaman ni Flor ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang makita ang pamilyar na anino ni Mariano sa dulo ng pasilyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang babaeng nagmamakaawa. Siya ang babaeng may hawak ng tadhana ng lalaking nagtapon sa kanya. Handa ka na ba, Flor? Bulong ni Don Fernando na biglang sumulpot sa kanyang tabi. Ang matanda ay nakasuot ng barong, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa katuwaan. Higit pa sa handa, Don Fernando, sagot ni Flor, ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Gusto kong makita ang kanilang mukha sa sandaling mapagtanto nila na ang Doktora F na inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay ang mismong babaeng itinuring nilang basura. Habang naglalakad sila patungo sa ballroom, isang pamilyar na amoy ang tumama sa kanyang pandama, ang bango ng santan, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Isang paalala na sa gitna ng digmaang ito, ang layunin niya ay hindi lamang paghihiganti, kundi ang pagbawi sa kanyang tunay na pangalan. Tumigil ang musika sa loob ng hall nang bumukas ang malaking pinto. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa misteryosong babaeng pumasok. Si Mariano na nasa stage ay napatigil sa kanyang pagsasalita. Naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot, isang pamilyar na aura na hindi niya maipaliwanag. Makikilala kaya nila ang babaeng pilit nilang ibinaon sa limot? O ang takot sa kanilang mga puso ay sapat na para hindi nila makita ang katotohanang nasa harap na nila? Kung sino man ang may matuwid na dahilan upang hindi ituloy ang kasalang ito, mangyaring magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang ballroom na binalot ng katahimikan. Ang amoy ng libu-libong puting rosas ay tila nakakasuka sa gitna ng tensyong namamayani. Nakatayo si Mariano sa altar, ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng kanyang mamahaling tuksido. Ramdam niya ang bawat patak ng pawis na humahalo sa makapal na makeup sa kanyang mukha. Ang hapdi ay hindi na matagalan. Tila may mga buhay na uod na kumakain sa kanyang pisngi sa ilalim ng bawat pahid ng foundation. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng aisle. Ang tunog ng pag-atras ng mabigat na kahoy ay kumuha sa atensyon ng lahat. Ang bawat panauhin ay napalingon, ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na biglang nabulabog. Isang babaeng nakasuot ng itim na silk gown ang dahan-dahang naglakad papasok. Ang kanyang bawat hakbang sa mahabang carpet ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Ang manipis na lace na belo na tumatakip sa kanyang mukha ay tila isang anino ng kamatayan sa gitna ng puting pagdiriwang. Ako, ang boses ng babae, ay malumanay ngunit kasing talim ng labaha. Ako ang tumututol. Nabitawan ni Gretchen ang kanyang bouquet.
Ang mga bulaklak ay nagkalat sa sahig tila mga pangarap na biglang nadurog. Sino ka ba, security, ilabas ang baliw na babaeng ito? Sigaw ni Gretchen, ang kanyang boses ay pumiyok sa matinding galit. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip tumayo si Don Fernando Montesillo mula sa kanyang upuan sa harap. Hayaan niyo siyang magsalita. Siya ang panauhing parangal natin ngayong gabi. Siya si Doktora F. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay at inalis ang belo. Ang mga ilaw ng ballroom ay tumama sa kanyang mukha. Isang mukhang kasing kinis ng porselana, kasing ganda ng isang panaginip, at kasing lamig ng isang bangunggot para sa mga taong nasa altar. Floor, bulong ni Mariano. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga. Ang matinding gulat ay nagdulot ng pagdaloy ng mas maraming pawis sa kanyang mukha. At doon nagsimula ang trahedya. Dahil sa init ng mga spotlight, ang makapal na makeup ni Mariano ay nagsimulang matunaw. Ang kulay rosas at puting pintura ay humalo sa malapot at kulay lilang likido na lumalabas mula sa kanyang mga paltos. Ang mga panauhin ay napasinghap sa pandidiri. Ang miracle serum na ipinagmamalaki nila ay kasalukuyang nagpapakita ng tunay nitong anyo sa harap ng buong mundo. Hindi lang ang mukha mo ang nabubulok, Mariano, sabi ni Flor habang naglalakad palapit sa altar. Pati ang dangal mo, ang kumpanya mo, at ang kasinungalingang pinasok mo. Biglang pumasok ang isang pangkat ng mga kalalakihan sa gilid ng hall. Hindi sila mga bisita. Sila ay mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa pangunguna ng isang opisyal na may hawak na warrant of arrest. Mariano Ilustre at Gretchen Montesillo, inaaresto kayo sa mga kasong large-scale fraud, tax evasion, at ang iligal na pagbebenta ng mapanganib na gamot, anunsyo ng opisyal. Hindi totoo yan, paka na lang ito ni Flor. Hiyaw ni Gretchen, pilit na kumakapit sa kanyang tiyan. Buntis ako. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Huminto si Flor sa harap ni Gretchen. Kinuha niya ang isang puting envelope mula sa kanyang maliit na bag at inihagis ito sa paanan ng babae. Speaking of the baby, Gretchen, nakuha ko na ang resulta ng DNA test mula sa laboratorio ni Don Fernando. Gusto mo bang basahin ko rito kung sino ang tunay na ama? O sapat na bang malaman ni Mariano na hindi siya ang nakapuntos sa transaksyong ito? Nanlaki ang mga mata ni Mariano. Tumingin siya kay Gretchen pagkatapos ay sa envelope at muli sa nabubulok na hitsura ng kanyang sarili sa malaking screen ng ballroom. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Ang bawat tunog ng kamera ng mga reporter ay tila mga saksak sa kanyang puso. Flor, tulungan mo ako. Ang antidote. Pagmamakaawa ni Mariano habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng kanyang dating asawa. Ang kanyang kamay ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng damit ni Flor, ngunit agad itong umiwas. Ang antidote ay para lamang sa mga taong may kaluluwa pa, Mariano. Malamig na sagot ni Flor. Ikaw, wala ka nang natitira. Marahas na hinila ng mga pulis si Mariano at Gretchen palabas ng ballroom. Ang tunog ng pagkakaladkad ng kanilang mga paa sa sahig at ang mga sigaw ng pagmumura ni Gretchen ay bumasag sa huling bahid ng karangyaan ng gabing iyon. Naiwan si Flor de Liza na nakatayo sa gitna ng altar, pinaliligiran ng mga taong dati ay humamak sa kanya. Tumingin siya sa itaas sa naglalakihang chandelier at naramdaman niya ang isang patak ng luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas ang ulan ng 10 taon ay natapos na. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Don Fernando na may hawak na baso ng alak, nakatingin sa kanya ng may kakaibang ngiti. Isang ngiti na tila nagsasabing ang tunay na bayad sa kanyang kaligtasan ay kukunin pa lamang. Naramdaman ni Flor ang isang biglang pagkirot sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pagkahilo na tila pamilyar. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, nagsisimula na ring manginig ang mga ito. Kasalanan mo ito, Flor de Liza. Sinira mo ang pamilyang kumupkop sa iyo. Wala kang utang na loob. Ang boses ni Doña Consuelo ay pumiyok sa gitna ng katahimikan ng malawak na salas ng mansyon sa Forbes Park. Ngunit wala na ang dating awtoridad sa kanyang tinig. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig na kanina pa tumatapon sa kanyang mamahaling tapiserya. Sa harap niya sa naglalakihang screen ng television ay paulit-ulit na ipinapakita ang video ng pagdakip kay Mariano at Gretchen. Ang dangal ng mga ilustre ay naging sentro ng usap-usapan, naging katatawanan
at naging simbolo ng pagkabulok. Dahan-dahang pumasok si Flordeliza sa silid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kabaong ng pamilyang ito. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagagalit. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng sementong kinahantungan niya 3 taon na ang nakalilipas. Ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan, Doña Consuelo. Mahinahong sagot ni Flor habang dahan-dahang nililibot ang tingin sa mga alaala ng kanyang pagdurusa. Ngunit ang laso na ipinatikim niyo sa akin, iyan ay binabayaran ng katarungan. Katarungan, anong alam mo sa katarungan? Bulyaw ng matanda, pilit na tumatayo, kahit mabuhay ang kanyang mga binti. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kami ang nagpalamon sa iyo, at ngayon panunoorin mo kaming bumagsak. Mariano is your husband, Flor. Have mercy. Asawa, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flor. Lumapit siya sa matanda, ang kanyang bango ay tila isang paalala ng tagumpay na hindi maabot ni Consuelo. Nasaan ang awa niyo noong pinalayas niyo ako sa ilalim ng ulan? Nasaan ang awa niyo noong hinayaan niyo akong mabulok sa kulungan para sa kasalanang kayo ang gumawa? Ang pangalang ilustre na ipinagmamalaki niyo ay kasing peke ng serum na ibinebenta ni na Mariano. Kinuha ni Flor ang isang dokumento mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Ang tunog ng paglapag ng papel ay tila isang hatol na hindi na mababago. Binili ko na ang lahat ng utang ng Illustre Transport Group, sabi ni Flor. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Simula sa oras na ito, ang mansyong ito, ang mga kumpanya niyo at maging ang huling sentimo sa bangko niyo ay pag-aari na ng Santiago Institute. Wala na kayong matutuluyan, wala na kayong pangalang panghahawakan. Napaupo si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hindi mo magagawa ito, hindi. Nagawa ko na ton, tugon ni Flor. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo itatapon sa kalsada gaya ng ginawa niyo sa akin. Ililipat ko kayo sa isang pasilidad kung saan kayo aalagaan. Ang parehong pasilidad kung saan dinala ang mga biktima ng serum ni Mariano. Doon niyo makikita ang bunga ng inyong kasakiman. Lumingon si Flor at nakita ang isang maliit na frame ng larawan nila ni Mariano sa sulok. Dahan-dahan niya itong hinawakan, ang kanyang hinlalaki ay dumantay sa mukha ng lalaking minahal niya noon, nang higit sa sarili. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa panghihinayang sa 10 taon na naging abo. Binitawan niya ang frame at ang tunog ng pagbasag ng salamin sa sahig ay tila ang huling tuldok sa kabanatang iyon ng kanyang buhay. Doktora, kailangan na nating umalis. Bulong ng kanyang assistant sa pinto. Naghihintay si Don Fernando sa laboratorio. Sabi niya ay may final adjustment daw na kailangang gawin sa inyong kalusugan. Napatigil si Flor. Naramdaman niya muli ang kakaibang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig at sa pagkakataong ito may kasama ng pananakit sa kanyang mga kasukasuan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana at nakita ang isang anino sa likod niya, ang anino ni Don Fernando na nakamasid mula sa kanyang sasakyan sa labas. Bakit, bulong ni Flor sa sarili? Bakit tila may lason pa ring nananalaytay sa aking sistema? Isang nakakangilong katotohanan ang pumasok sa kanyang isip. Ang serum na ibinibigay ni Don Fernando sa kanya bilang gamot sa loob ng 3 taon, maaari bang ito ang tunay na tanikala na nagtatali sa kanya sa matanda? Sa paglabas niya ng mansyon, narinig ni Flor ang sirena ng mga sasakyan ng pulis at ang ingay ng mga reporter na nagkakagulo sa labas ng gate. Ang pamilya Ilustre ay formal ng gumuho. Ngunit habang sumasakay siya sa limousine ni Don Fernando, naramdaman ni Flor na ang tunay na kalaban ay hindi pa natatalo. Ang hawla ay naging mas malaki at mas marangya, ngunit ang rehas ay nananatiling nandyan. Good job, Flor, sabi ni Don Fernando, habang iniabot ang isang baso ng tubig at isang tableta. Inumin mo ito, kailangan mong manatiling malakas para sa susunod nating proyekto. Tinitigan ni Flor ang tableta. Ang puting gamot ay tila isang maliit na demonyong naghihintay na lamunin ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang digmaan para sa katarungan ay malayo pa sa katapusan. Uminom ka na, Flor. Huwag mong hayaang ang tagumpay mo ay mauwi sa wala dahil lang sa iyong panghihina. Ako lang ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ang boses ni Don Fernando ay banayad, tila isang amang nag-aalala, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata
ay kasing lamig ng bakal. Inilapag niya ang maliit na tableta sa mesa, ang puting kulay nito ay tila nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang opisina. Alam ni Fernando na ang katawan ni Flor ay unti-unti nang sumusuko sa maintenance na ibinibigay niya sa loob ng 3 taon isang lason na nakabalat kayo bilang lunas. Tinitigan ni Flor de Lisa ang tableta. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya kay Fernando, ang lalaking naglabas sa kanya sa kulungan, ngunit nagkulong naman sa kanya sa isang laboratoryong ginto. Akala niyo ba ay hindi ko alam? Mahinang tanong ni Flor, ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng talim. Akala niyo ba ay ganun ako kadesperada para hindi mapansin na ang bawat gamot na ibinibigay niyo ay may halong chemical suppressants? Na ginagawa niyo sa akin ang mismong ginawa ni Mariano, napatigil ang pag-ikot ng baso ng alak sa kamay ni Fernando. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na seryosong tingin. Kung alam mo, bakit mo pa rin iniinom? Dahil ba alam mong wala kang ibang matatakbuhan? I made you, Flor, at kaya rin kitang sirain. Dahan-dahang tumayo si Flor, pinilit niyang ituwid ang kanyang likod sa kabila ng sakit na nararamdaman sa kanyang mga kasukasuan. Mali kayo, Don Fernando. Hindi niyo ako ginawa. Binigyan niyo lang ako ng pagkakataon, at ang pagkakataong iyon ay binayaran ko na ng higit pa sa nararapat. Kinuha ni Flor ang tableta at sa harap ni Fernando ay dahan-dahang dinurog ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang bawat butil ng pulbos na nahuhulog sa sahig ay tila ang huling hininga ng kapangyarihan ni Fernando sa kanya. 3 buwan na akong hindi umiinom ng mga gamot niyo. Pagbubunyag ni Flor, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga inumin ko ay dumaan sa sarili kong pagsusuri. Ang mga iniinom ko sa harap niyo, iyon ay mga placebo lamang. Ginamit ko ang 3 taon na ito hindi lang para wasakin ang mga ilustre, kundi para ayusin ang sarili kong kalusugan mula sa lason niyo at ni Mariano. Nanlaki ang mga mata ni Fernando. Akma siyang tatayo, ngunit mabilis na inilapag ni Flor ang isang tablet sa mesa. Basahin niyo ito, Don Fernando. Ang lahat ng patent para sa Proyekto Lunas ay opisyal nang nakarehistro sa World Intellectual Property Organization sa Geneva sa ilalim ng pangalan ko lamang. Ang Santiago Institute, isa lamang itong shell company na walang control sa formula. Ang bawat sentimo na ini-invest nyo ay itinuturing na ngayong unconditional donation batay sa kasunduang pinirmahan nyo noong nakaraang buwan nang hindi nyo binabasa ang fine print. Ang mukha ni Fernando ay nagkulay lila sa galit. You traitor, binigyan kita ng lahat. Binigyan niyo ako ng sandata para gamitin laban sa iba, pero nakalimutan niyo na ang sandatang iyon ay may 2 talim, sagot ni Flor. Binili ko na rin ang lahat ng kumpanya ng ilustre na ipinangako niyo sa akin. Pero hindi ko ito gagawing bahagi ng imperyo niyo. Gagawin ko itong isang kooperatiba para sa 2,000 manggagawa na binalak niyong sibakin para makatipid. Tinalikuran ni Flor, ang matanda, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martilyo ng katarungan. Sa labas ng opisina, naramdaman niya ang sariwang hangin ng gabi. Ang pait sa kanyang sistema ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng isang kakaibang gaan sa pakiramdam. Bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa Manila City Jail. Sa likod ng mga rehas, natagpuan niya si Mariano. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat mula sa impeksyon na dulot ng serum, at ang kanyang diwa ay tila wala na sa sarili. Flor, ikaw ba iyan? Bulong ni Mariano, ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa rehas. Dalhan mo ako ng Lunas, please, ang hapdi. Tinitigan siya ni Flor. Walang galit, walang poot, tila ba nakatingin lamang siya sa isang estranghero sa kalsada. Ang Lunas ay wala sa mga bote, Mariano. Ang Lunas ay nasa pagtanggap ng katotohanan na ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong dangal. Huwag mo akong iwan dito, pamilya tayo, sigaw ni Mariano habang inilalayo na ng guard si Flor. Huminto si Flor at hindi lumingon. Pinatay mo ang pamilyang iyon 10 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng ulan. Ang tanging natitira na lang sa iyo ngayon ay ang iyong konsensya. Sa paglabas niya ng kulungan, tumingin si Flor de Lisa sa langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang kanyang laban para sa katarungan ay natapos na, ngunit ang kanyang paglalakbay para sa sarili ay nagsisimula pa lamang. Naramdaman niya ang isang mahinang pagkirot sa kanyang puso, isang huling paalala ng sugat ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi niya ito tinakpan ng lason. Hinayaan niya itong huminga, hinayaan niyang maramdaman ang sakit. Dahil alam niyang sa bawat kirot na roon ang katunayan na siya ay malaya na. Patawarin mo ako, Flor, kahit kaunting habag lang para sa lalaking minahal mo ng 10 taon. Ang boses ni Mariano ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento paos nanginginig at puno ng desperasyon. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin ng visiting area sa City Jail. Wala na ang makisig na tagapagmana ng mga ilustre. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat na kulay ube bunga, ng impeksyong hindi na kailanman ganap nagagaling. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay lumulubog na sa takot at pangungulila. Nakatayo si Flor de Lis sa kabilang panig, suot ang isang simpleng puting blusa na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim at mabahong silid. Wala siyang suot na kahit anong alahas mula sa mga ilustre. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang dangal na dumaan sa apoy, ngunit nanatiling buo. Ang pag-ibig na binabanggit mo, Mariano, ay matagal na nating inilibing. Mahinahong sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay walang pait, walang galit, isang bagay na mas masakit para kay Mariano kaysa sa anumang sigaw. Inilibing mo iyon noong gabing pinanood mo akong kalad ka rin palabas ng sarili nating tahanan. Inilibing mo iyon sa bawat patak ng lason na ipinainom mo sa akin. Nagkamali ako. Binulag ako ni Gretchen. Binulag ako ng pera. Hikbi ni Mariano, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakamot sa salamin na tila gustong abutin ang laylayan ng damit ni Flor. Gagawin ko ang lahat, Flor. Testigo ako laban kay Mama, laban kay Don Fernando. Basta ilabas mo lang ako rito. Ibalik mo sa akin ang buhay ko. Tinitigan siya ni Flor ng matagal. Sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat ng 10 taon ng kanyang buhay. Ang mga hapunan na maingat niyang inihanda, ang mga gabing puyat siya sa pag-aalaga kay Mariano, ang bawat sakripisyong itinuring niyang banal. Lahat ng iyon ay nauwi sa lalaking ito na ngayon ay namamalimos ng pagkakataon. Hindi ko na hawak ang buhay mo, Mariano. Hawak iyan ng hustisya ta, sabi ni Flor. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang lumang litrato, ang kanilang wedding photo na nakuha niya mula sa mga guho ng mansyon. Pumarito ako para ibigay ito sa iyo. Ito ang huling alaala ng babaeng pumatay sa sarili niyang pangarap para lang mabuhay ang sayo. Dahan-dahang hinawakan ni Flor ang gilid ng litrato. Sa isang mabilis, ngunit maingat na galaw, pinunit niya ito sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang huling hudyat ng paglaya. Inilagay niya ang bahagi kung saan naroon ang mukha ni Mariano sa maliit na slot ng window. Panatilihin mo ang bahaging iyan, Mariano. Para tuwing titingnan mo ito, maaalala mo kung anong uri ng lalaki ang sumira sa sarili niyang kaligayahan. Bulong ni Flor, ang bahagi ko akin na ito, dahil ang babaeng ito ay may bago ng kwentong isusulat. Flor, huwag mo akong iwan, Flor. Ang sigaw ni Mariano ay umaling-aungaw sa malamig na pasilyo, ngunit hindi na lumingon si Flor. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila nagpapagaan sa bigat na 10 taon niyang dinala. Sa labas ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang mainit na sikat ng araw ng Maynila. Doon naghihintay si Attorney Ricardo Santos. Ang lalaki ay mukhang matanda na, kaysa sa kanyang edad ang kanyang mga mata ay puno ng hiya at pagsisisi. Flor, hindi ko inaasahan na pupunta ka pa para makita ang operasyon ni Junjun. Mahinang sabi ni Ricardo, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ginawa ko iyon para sa bata, Ricardo. Hindi para sa'yo, sagot ni Flor. Ang utang na loob mo sa akin ay bayad na. Pero ang tiwala iyon, ang bagay na hindi na kailanman mabibili ng kahit anong halaga. Tumango si Ricardo, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanan. Alam ko, at habang buhay kong dadalhin ang krus na iyon. Habang naglalakad si Flor patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, isang malayang tibok. Wala na si Don Fernando na magdidikta ng kanyang bawat kilos. Wala na si Mariano na lalason sa kanyang isipan. Siya na si Dr. Flor de Lis Santiago, hindi na asawa, hindi na biktima, hindi na military pawn. Siya ay isang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang abo. Huminto siya sandali at tumingala sa langit. Ang ulan na dati ay simbolo ng kanyang pagdurusa ay wala na. Sa halip, isang maliwanag at asul na langit ang naghihintay sa kanyang susunod na kabanata. Kaya niya bang harapin ang bukas ng mag-isa? O ang mga sugat ng nakaraan ay magsisilbing gabay para sa isang mas matatag na bukas?
Sa huling pagkakataon, ang mga bakas ni Flordeliza sa maputing buhangin ay simbolo hindi ng pagkawala, kundi ng isang bagong direksyon na siya mismo ang nagpasya. Ang dagat na dati ay saksi sa kanyang mga luha ngayon ay katuwang na sa kanyang katahimikan at ganap na paglaya. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni Flor. Habang hinahabi ko ang bawat salita sa kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha. Noong gabing pinalayas si Flor sa ilalim ng ulan, sa Forbes Park, ang hapdi ng pagkakaladkad sa kanya, habang bitbit ang sirang maleta, at ang amoy ng adobo na hindi man lang natikman ay tila nanuot sa sarili kong puso. Ang bawat pahina rito ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga totoong hininga at pait ng mga babaeng nahanap ang kanilang boses matapos ang mahabang pananatili sa dilim. Tulad ng Proyekto Lunas, ang tunay na kagalingan ay hindi matatagpuan sa isang bote o suwero, kundi sa katapangan nating linisin ang sarili nating sistema mula sa lason ng nakaraan at sa mga taong pilit tayong ginagawang anino. Ang ating buhay ay parang isang maselang eksperimento. Kailangan nating dumaan sa matinding init ng pagsubok upang makuha ang pinakadalisay na anyo ng ating kaluluwa. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kapalaran ni na Mariano at Doña Consuelo o naging masyadong mabait si Flor sa kanila? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan niya matapos malaman ang katotohanan tungkol sa lason? Habang nakikinig kayo sa mga huling sandaling ito, nasaan po ba kayo? Nagluluto ba kayo para sa inyong pamilya? Nagpapahinga matapos ang trabaho o baka naman ay may pinagdadaanan ding katulad ng kay Flor? Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin dahil dito ay laging may pusong handang makinig sa inyo. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng paalala na may pag-asa pa sa bawat bukang liwayway. Hangad ko ang inyong anlalaking kapayapaan at lakas. Maging malaya kayo sa sarili ninyong paraan at laging piliin ang inyong sariling dangal. Pamagat ng kwento ang proyekto ng Pusong Malaya. Lumalabas na paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.